Sara, hindi Sara! Hindi Sara, hindi Sara! Hindi Sara! Unsa nang sa imong lihok? Hindi. Oh, Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. hindi Sara, hindi Sara! Hindi Sara, hindi Sara! Hindi Sara! Unsa nang sa imong lihok? Hindi. Oh, Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Torney Panelo sinaway ang viral na paayudang bigas sa merkado. Alamin natin ang report ni Carlo de la Peña. Alam mo, yan yung mga tipong politiko na isinusuka na ng taong bayan. Kahit anong ilagay nilang pangalan dyan, alam nila na yung perang yan, pinagbili dyan. Ganito ay nilarawan ng dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang ginagawang hakbang ng mga politikong mahilig maglagay ng kanilang mga pangalan o muka sa mga paayuda nila sa publiko. Gaya na lamang itong bagong paayudang bigas. Kitang-kita kung sino daw ang nagpamahagi, ang Romualdez Rice, umani ng samut-saring pagpuna. Bakit daw ba kailangan pang ilagay ang pangalan ng politiko kung galing naman ang pondong ipinambili sa kaban ng taong bayan? Unang-una, kung yan ay galing sa gobyerno, ibig sabihin, galing din sa kanila yan ay binabalik sa kanila. Kung yan naman ay nakaw, ganun din, ninakaw sa gobyerno, galing din sa kanila yung perang ninakaw, kaya binabalik din sa kanila. Ayon sa dating opisyal ng pamahalaan, kung galing sa sariling pera ng politiko ang ginagamit sa pamimigay ng ayuda ay wala namang problema kung gustuhin man itong ilagay ang kanyang pangalan o kahit pa ang litrato niya sa mismong produkto. Kaya dapat yung mga kongresista at mga senador, gawa na kayo ng batas. Dapat wala na kahit kay eleksyon, kay hindi eleksyon, huwag na maglagay. Lalong-lalo na kung galing sa gobyerno. Hindi naman maikakailaan ni Panelo na mayroon pa rin sa ating mga kababayan ang nahihikayat na sumuporta o bumoto sa mga politikong sinasamantala ang kahinaan dahil sa kakulangan sa edukasyon. Kaya naman ani Panelo, Talagang problema ng bansang ito ay hindi masusolusyonan kahit na sino maupong presidente dyan. Hanggat hindi mo pinag-aaral ang lahat ng mamamayan ng bansang ito na makatapos ng hanggang sa kulit. Pwede naman natin na lahat pag-aralin natin ang gastos ng gobyerno. Pero hindi nila gagawin yan sapagkat advantageous sa kanila. Bentahe sa kanila yan na manatiling mangmang ang mga Pilipino para palagi sila ang nakaluklok sa kapangyarihan. para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo. Sign ng pasasalamat ng mga guro para kay VP Sara bumuhos online. Si Jason Rubrico sa report. 5 araw ang nakalipas matapos magbitiw si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Samut-sari ang naging reaksyon ng taong bayan. Sa social media, bumaha ng mga mensahe ng pasasalamat at maging mga testimonya mula sa mga guro kung paano napagaan ni Vice President Duterte ang kanilang mga trabaho. Tulad na lamang ni Cherry Merafuente na aminadong isang kakampink. Sabi niya, hindi niya naman ibinoto si Vice President Duterte noong eleksyon. Pero aniya, pinahahalagahan niya ang mga polisiyang ipinatupad ng pangalawang Pangulo na pinakikinabangang lubos ng mga guro ngayon. Aniya, nakinig si Vice President Duterte sa mga reklamo ng mga guro at agad na tinugunan ang mga ito. Ilan aniya sa mga ito ay ang no classroom decoration policy, pagtanggal ng mga administrative tasks at isang buwang bakasyon para sa mga guro. Iginit pa ni Cherry na matagal nang pinamumunuan ng mga galing sa sektor ng edukasyon ang DepEd, ngunit wala ni isa sa kanila ang tunay na tumutok sa kapakanan ng mga guro gaya ni Vice President Duterte. Kanyang hiling ay sana hindi mabalewala at ipagpapatuloy ng papalit kay Vice President Duterte ang mga pagbabagong ipinatupad ng pangalawang Pangulo para sa kapakanan ng mga guro. Para sa dating opisyal ng palasyo, hindi makakaila na maraming ang nagawa si Vice President Duterte bilang kalihim ng DepEd sa loob ng 2 taon. Isang katutak na accomplishment. Kaya sinabi ko, malaking kawalan na Administrasyong Marcos ang pagbibitiw sa tungkulin ni BP Inday Sara. Ipinagtataka ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ay kung bakit hindi nakikita ng mga makakaliwa ang mga napagtagumpayan ni Vice President Duterte sa DepEd at panay pa rin ang kanilang paninira. Nagbubulag-bulagan at nagbibigay-bigayan. May problema pa rin.
Pero yung malalaking problema ngayon ay unti-unti niya para siyang dragon na pinas lang niya. Unti-unti. Dagdag pa ni Panelo, marami pa sanang magagawa si Vice President Duterte. Pero dumating na ang takdang panahon para magbitiw siya bilang DepEd Secretary dahil sa nagiging mapanganib na ang sitwasyon dahil inuulan na rin siya ng kabi-kabilaang mga paninira. Kaya ang mga posibleng dahilan kung bakit tuluyan ng nilisa ni Vice President Sara Duterte ang gabinete ni Bongbong Marcos. Isa na ani dito ang pagkakaiba ng mga pananaw sa maraming bagay ng dalawang matataas na opisyal. Sunshine News Blast. Ako, nung nagsalita si Vice President Sara na ang unit team ay para sa eleksyon lamang, alam ko na malapit na ang pagbibitiw. Kasi alam naman natin na talagang napakadami ng pagkakaiba ng pananaw ang VP Sara at ang Presidente Marcos. Nauna na nga yung issue ng teroristang CPP-NPA at yung pag-uusap ng kapayapaan, no? Na ang sabi talaga ni VP Sara, it is a deal with the devil, no? A pact with the devil. Bukod pa dyan, syempre, narariyan na yung paglusob ng kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ na hindi rin napigilan ni VP Sara na mag-issue ng statement na grabe naman yung dahas na ginamit laban sa Kingdom of Jesus Christ. Isa na rin ni Roque dito ang banta na pwedeng masuspindi ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte. Idagdag pa ang katotohanan ng nakikipagtulungan na ang Administrasyong Marcos sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Atty. Roque, malakas sa mensaheng ang ipinaparating ng pagbitiw ni VP Sara at tuluyang paghiwalay niya sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa kabila nito, hindi pa rin maikakaila na si VP Sara pinagkakatiwalaang miyembro ng gabinete ni Marcos. Maliban pa siya ay ang may pinakamataas sa performance rating sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan mula noong maupo siyang pangalawang pangulo ng bansa. Samantala, mas mahalaga naman ang magiging papel na gagampanan ni VP Sara kung sakali mang tanggapin niya ang maging lider ng oposisyon. Sunshine News Blast. Malungkot din po sa isang panig na nawala yung best performer in the cabinet. Pero in the long run, mas mabuti po at mas importante ang papel na pwedeng gampan ni Vice President Sara Duterte bilang leader ng oposisyon. Dahil sa mga panahon pong ito talaga, nakakaladkad tayo sa gera dahil lamang sa desisyon ng isang tao at yan ang ating Presidente, BB. Sa huli, pinaliwanag rin ni Atty. Roque kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng oposisyon sa gobyerno. Sunshine News Blast. Importante po ang oposisyon sa demokrasya. Kasi kung wala pong oposisyon, walang mag-fiscalize, walang pupuna sa mga mali na ginagawa ng administrasyon. At naniniwala po ko na sa ngayon, si VP Sara lang talaga ang may paninindigan para punahin ang mga maling polisiya ng Marcos administration, dahilan kung bakit sana tanggapin niya yung paghamon na mamuno sa ating oposisyon. Ang tinig ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque. Insidente sa Ayungin Shoal noong June 17, hindi aksidente ayon po yan sa DND Chief, si Crescent Catarong sa report. Binigyang diin ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi misunderstanding o accident ang insidente noong June 17 sa Ayungin Shoal. Ang mga katagang ito ay taliwas sa unang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong nakaraang linggo. No. Well, you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Binigyang diin din ni Teodoro na hindi minamaliit ng gobyerno ang naturang pangyayari. Sabay sinabing ito ay isang agresibo at iligal daw na paggamit ng dahas ng China. Muli namang nanindigan ng Pilipinas na hindi isusuko ng bansa kahit isang pulgada o milimetro ng ating teritoryo sa anumang dayuhang makapangyarihan. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit sa kanino man. We would also like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed.
Gayunpaman, inihayag ng DND chief na patuloy na naghanap ng mapayapang solusyon ng Pilipinas sa isyong ito at hindi mag-uudyok ng digmaan. Samantala, inanunsyo pa ni Teodoro na tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng National Maritime Council na maglathala ng schedule ng rotation and resupply Aurora missions sa Ayungin Shoal. Idiniin ng kalihim na hindi humihingi ng pahintulot mula sa sino man ang Pilipinas sa pagganap nito ng mga sinumpaang tungkulin sa West Philippine Sea. Ito rin ang sinabi ni Anyo at inihayag na regular na ipagpapatuloy ng Philippine government ang Aurora missions. The President has decided, he said, there will be no publication of future knowledge. But RORE is a regular and routine activity of the government to supply and replenish our soldiers in BFP Saraman. Sa kabilang dako, nagbigay naman ng tugon si Secretary Anyo doon sa mungkahi ni Senator Francis Tolentino na i-convene ang National Security Council para pagpulungan ang karampatang sagot sa ginawa ng China noong June 17. I think it's about time that the President consider convening the National Security Council, considering that Executive Order 115, circa 1986 can now be invoked. Kailangan na to kasi involved na yung peace and security ng ating bansa. At this moment, we are not recommending for the convening of the National Security Council. However, the President has the discretion to convene the full council or the executive committee anytime. Sinagot naman ng Department of Foreign Affairs ang tanong kung pinatawag na ang Chinese envoy kaugnay ng insidente. There is this certain moves, except that si Secretary will be here later tonight and that things will kick in and the possibilities. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Unsa nang sa imong lihok? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Unsa nang sa imong lihok? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay.